Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 26. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya o katakawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalahan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin tayo mainggit sa isa't isa. Diyos po ang magpalad sa pagkabasa ng kanyang salita. Gaya po ng mga nakaraang linggo, yung mga talata ko ay tingnan po natin sa tatlong bahagi. Unang bahagi po yung verse 16 to 18, dito yung patungkol sa paglalaban ng lumang likas at yung bagong likas dahil sa presensya ng banal na Espiritu. Pangalawang bahagi, sa verse 19 to 21, ay in-enumerate ni Pablo kung ano yung ginagawa ng makalaman. O ito yung ginagawa natin. Ang meron tayo ay yung lumang likas pa lang natin. Pangatlo, sa 22 to 26, ay binanggit dito ni Apostol Pablo kung ano yung bunga sa buhay ng mananampalataya dahil nasa kanya na ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa verse 16 to 18, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagdanasa ng laman. Ito pong utos ni Pablo sa mga kapatid doon sa Galacia. Magagawa na maging posibleng mapaglabanan yung hilig ng laman kung pahihintulutan nila na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Walang ibang paraan kundi sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na nasa mga kapatid. Ngayon po kasi ang nangyayari sa lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao sumampalataya sa ating Panginoon. Pero, yung ating lumang likas, ito yung makasalanan, ay nananatili sa atin hanggat tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga ang sabi niya dito sa verse 17, yung mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Siyempre, kasamaan ang gusto ng ating lumang likas. Yun yung tayo eh. Pero dahil sa presensya ng banal na Espiritu, ang nais ng banal na Espiritu na ituro sa atin na ang gawin natin, yung mabuti, yung tama, kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi niya, itong dalawa na ito, naglalaban ito within us. Obvious naman ang makapangyarihan ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ay higit na makapangyarihan. Ngunit may mga pagkakataon na mas nangingibabaw yung ating lumang likas. Dahil sa tayo ang nagpapahintulot. Tayo yung nagdidesisyon. Tayo yung gumugusto na mangibabaw. O ang gawin pa rin natin ay yung lumang likas
na laban sa kalooban ng Espiritu. Na laban sa kagustuhan ng Espiritu. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Nagkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Alam niyo po ba si Paul na sumulat nitong mga sulat na ito sa mga kapatid sa Galacia, sa mga mananampalataya sa Galacia. Meron din po siyang isang patotoo na isinulat niya sa mga taga-Roma naman. Ito yung matatagpuan sa chapter 7, verse 15. No? Sabi ni Paul, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. So Paul himself experienced and he knows na nasa atin, nasa tao pa rin, buhay pa rin yung lumang likas na gawin yung masama. Kahit na alam niya na ang gusto ng banal na spirito na nasa kanya ay gawin yung mabuti, pero may mga pagkakataon na ang nagagawa niya ay yung mga kinasusuklaman niya. Kaya alam niya yung kalagayan ng mga kapatid sa Galacia. Kaya ang nais niya, ang kanyang utos sa kanila, hayaan ninyong mangibabaw o lumakad kayo sa spirito, ayon sa spirito. At sa lumang tipan, yung pangyayari sa lumang tipan, alam niyo na binigay ng Diyos yung 10 utos kay Moises. Saan isinulat? Sa bato. Sa tablet, di ba? Pero merong pahayag sa lumang tipan na yung biyaya, yung pagkilos ng banal na spirito, yung covenant of grace of God sa mga tao, ay hindi niya sa bato isusulat, sa puso. Sabi dito sa Jeremiah 31:33, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Sa Ezekiel 36:26 and 27 naman, ito ang sabi ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong mga puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Si Yahweh na po ang nagsasabi na darating na ibibigay niya ang kanyang espiritu sa mga tao. At yung utos, hindi natitignan sa bato, kundi nakaukit na sa puso ng mga nagmamahal sa Kanya, ng mga sumasampalataya sa Kanya. At ang Espiritong nasa atin, ang sabi ni John sa 1 John chapter 4, verse 4, ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Tandaan po natin, ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay tumanggap na banal na Espiritu ng Diyos at hindi na ang Espiritu ng pagiging makasanlibutan ang dapat na nasa atin. Bagamat nasa atin pa ang ating lumang likas, pero dapat mangibabaw ang Espiritu ng Diyos, ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos na siyang nasa sa atin, sa ating mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Verse 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito, dami. Pakikiapid, kalayan, kasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang. Kaya pati yung panggagayuma, masama yun. Pagkapuot, parang pinatay mo na ang kapatid. Pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagaling, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, inggit, paglalasing, katakawan, binabalaan kayo. Ang mga gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tunay naman po na tayo hanggat nabubuhay sa mundo na ito. Na, sabi ko nga kanina, yung ating lumang likas ay nandito pa rin. Kaya lahat din tayo ay meron pa rin
at times. Evil desires. Hindi naman tayo naging sinless eh. Sinningless. Habang lumilipas yung mga araw. Iniiwasan, nilalabanan na natin, huwag na tayo magkasala. Dahil yun yung nais ng Diyos. Yun yung nais ng banal na Espiritu na sa atin. Yung mga binanggit dito ni Paul, mga kasalanang hayag, yung very obvious sins, tsaka yung mga nakatago. Pero pare-pareho lang yan. Kaya yung bigat ng kasalanan noong unang panahon, sabihin natin yung biblical times, ganun pa rin ang bigat ngayon. Sin is still sin. Hindi nagbago yung bigat ng kasalanan dahil nagbago na ang henerasyon. Hindi. Kaya yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap noon, na nagiging katanggap-tanggap ngayon, nakakatakot ang kahihinatnan. Kung ano yung bigat noon ng kasalanan, hanggang ngayon yun pa rin yung bigat. Pero ang thinking kasi ng tao ngayon, nagbago na ang panahon, hindi. Sin is still sin. Kahit sabihin pa niya ng mga eksperto, ng mga matatalinong tao, na nagbago na ang kalagayan ngayon, hindi. Ito pa rin ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. At alam niyo po ba itong mga kasalanan na ito na binanggit ni Paul? In-enumerate niya. Yung, sabi niya dito, yung hindi maikakaila ang gawa ng laman. Saan nag-uumpisa ito? Sa sarili. Selfishness. Ako, akin. Me, myself, mine. Ganun lagi tayo. Kaya, nasa-satisfy natin yung gusto ng ating laman. Nag-uumpisa yan sa atin. At ang lahat ng ito ay paglabag sa moral law o sa kautusan. Yun yung meron tayo. Yung likas natin yung labagin yung kautusan ng Diyos. Yung iba naman, ang thinking sa mga kasalanan na to, hindi naman ako mahuhuli. Except, for example, adultery na lang. Hindi naman ako mahuhuli. Yan ang thinking ng mga tao. At itong mga kasalanan na ito, itong mga ginagawa na ito ng tao, ulitin natin, balikan pa rin natin yung adultery. Walang happy ending ito. Anong ending ito? Wasak na pamilya. Lumalaki ang mga anak na nagiging miserable ang buhay. Ngayon naman, sa mga sumampalataya na sa Panginoon, kasi ang kausap dito ni Paul, mga mananampalataya sa Galatia. Kung ayaw i-deal, or ayaw alisin, ayaw harapin yung kasalanan, sabihin, nagpapatuloy pa rin sa buhay mo yung kasalanan kahit sinasabi mo sumampalataya ka na sa Panginoon. May malaking tanong dito. Baka maaari na wala ka pa talagang tunay na pananampalataya, kaya wala pa sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya walang habas pa rin ginagawa mo yung nais ng laman, yung nais ng lumang likas. Baka wala pa kasi talaga sa iyo yung banal na Espiritu. Tandaan natin, the Holy Spirit convicts us of sin. Pero kung mananampalataya ka, patuloy mo itong ginagawa, kailangan check ang sarili. Kasi obvious naman na kung itong mga bagay na ito'y hayagan at walang habas mong ginagawa, walang banal na spirito na nagko-convict sa'yo. Ang may banal na spirito lang yung mga tumanggap ng biyaya ng buhay na walang hanggan sa pagsampalataya sa Panginoon Jesus. Okay? Kaya sabi niya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 22 to 26. Ito naman, sabi niya, after enumerating the sins of the flesh, or the things of the flesh, dito naman po siya sa bunga ng Holy Spirit na nasa tao. 22, verse 22 to 26. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Dahil kung
babalikan po natin itong mga binanggit ni Paul na ito na bunga ng banal na Espiritu. Wala po itong nilalabag sa kautusan. Wala rin itong nilalabag ng mga batas, kahit batas ng tao. At sinong nag-enable, sinong nagbibigay kakayanan sa tao na magkaroon nito mga to? Ang banal na Espiritu. Ito siyang nasa atin. Ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig. Lahat ng ito ay kasama niya. Ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay ay parang yun yung likas o yung nature ng goodness, ng kindness, ng gentleness ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin yan sa ating Panginoong Hesus yung mga bagay na yan. Sa atin, hindi ko tiyak kung agad-agad, pero mas malamang sa hindi. Personally sa akin, pinaka nahirapan ako, bagay, hindi naman talaga ako ang banal ng Espiritu ang kikilos Sa akin lang personal, yung pagpipigil sa sarili, yun ang huling na-develop ba, parang ganun. Kasi po, sabi nga, we were justified because sumampalataya kay Jesus Christ. Pinawalang sala po tayo. So, nung namumuhay na tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon, sanctification po ang tawag dyan. Work on progress pa lang na bago tayo dumating doon sa buhay sa langit. So, work on progress. So, hindi agad-agad na meron ka nitong mga traits na ito. Later on, eventually, evident na sa'yo itong mga bunga na ito ng Holy Spirit. There is an internal change or a change of heart kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu. Kung dati gustong-gusto mong ginagawa yung mga sinabi ni Paul kanina na mga kasalanan, ngayon, ang desire mo, yung mga mabuti, yung kabaliktaran nitong mga to. Yun na, yung magkakaroon ka ng change of heart at gayon din yung pakikitungo mo sa ibang tao. Mas mangingibabaw na yung others over yourself. Kasi si Jesus Christ, yun din po yung tinuro sa atin, yun din yung binigay na example sa atin ni Jesus Christ. Unahin yung iba bago yung sarili. Siya nga yung master, siya nga yung Panginoon. Pero pinakita niya sa mga alagad, hinugasan niya yung paa nila. Naparito siya hindi para pagsilbihan. Naparito siya upang magsilbi o maglingkod. So itong mga of the Spirit na binanggit ni Paul, ay hindi po siya checklist na tayo ang magsusumikap na magawa. Hindi. Uulitin ko at bibigyan kong diin. Ito ay gawa ng banal na Spirit. God's Holy Spirit in us. So daily, sabi nga ipinako na ng mga nakipag-isa kay Kristo yung kanilang evil desires. Yung mga lust, yung mga gusto ng laman, yung mga pita ng laman, ipinako na sa krus yan ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi ni Paul sa verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Hesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So dapat po, kung hindi man mayat-maya, ay araw-araw, ibigay natin sa Panginoon, ibigay natin sa banal na Espiritu, yung ating, minsan may mga desire, para mawala sa atin. Ang banal na Espiritu ang gagawa ng mga bagay nito. So bilang mga mananampalataya po, ulitin ko, may pagkakataon or may kakayanan pa rin talaga tayong gumawa ng kasalanan. Pero napalaya na po tayo Sabi nga rin ni Paul sa mga taga-Galatia, you have been set free. Wala na kayo sa pagkaalipin. Bakit? Sino na ba yung tumubos? Si Jesus Christ. So kahit tayo ngayon na may kakayanan pa rin magkasala dahil ito pa rin ang makasalanang laman pa rin natin yung nabubuhay, huwag na tayo mamuhay na nakapailalim pa rin tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Napalaya na po tayo ng biyaya ng ating Panginoon Jesus. Kaya hindi na dapat
tayo mahuhulog o hindi na dapat tayo bibigay kapag yung ating laman ay tinutokso o tinatawag tayo na magkasala. Hindi na tayo dapat bibigay. Kasi hayaan natin ang banal na spirito ang kumilos. Hayaan natin ang banal na spirito ang siya nangingibabaw sa buhay natin. Hindi yung ating lumang lipas. Di ba may sinasabing ginawang dalawang utos ng Panginoon Jesus, yung commandments. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ibigin mo ang Diyos ang higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ba natin? Ang sagot, hindi natin kaya. Pero kaya ng banal na spirito na siyang nasa sa atin. Ang banal na spirito ng Diyos ang mag-enable sa atin na gawin, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya po, dito sa naging sulat ni Paul sa mga taga-Galatia, malaya na sila eh. Kaya lang binibigyan din lang dito ni Paul, nasa inyo na ang banal na spirito. Hindi na ito dapat yung inyong ginagawa, yung mga dati ninyong likas. Ano ang dapat ninyong ginagawa? Yung mga bagay na nais ng Diyos. Yung itinuturo sa inyo ng banal na spirito. Na mga bagay na karapat-dapat. Bilang mga anak ng Diyos. Kaya, salamat po sa Panginoon. Salamat sa mensahe ni Paul sa mga taga-Galatia. Kahit po tayo hindi mga taga-Galatia, tayo pa rin po ay mga taong tinubos ng Panginoong Jesus sa kapahamakan. Tayo mga taong tumanggap ng biyaya, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At ang tiyak, binigay ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus. Ang Diyos, Espiritu Santo, na siyang mananahan sa buhay natin habang tayo lumalakad